Kabanata 1586 alas 4 ng hapon, nagising si Avery. Napatingin ang lahat sa kanya nang bumaba siya, medyo flattered siya. Bakit lahat kayo nakatingin sa akin? Hinawakan ni Avery ang mukha niya. Pagkagising niya ay medyo namula ang mukha niya, sa hapon, nakatulog siya ng maayos, kaya't nasa mabuting kalooban siya ngayon at hindi na siya nakakagambala tulad ng dati. Kahit anong mangyari, tuloy pa rin ang buhay niya. At ngayon napakaraming kaibigan ang dumating sa bahay, napakasaya niyang makita sila. Avery, dinalhan kita ng regalo, iniharap sa kanya ni Gwen ang regalong binili niya. I got a good place in the preliminary round, and my agent gave me an extra bonus. Para dito, binili ko ito para sa iyo sa isang tindahan ng alahas malapit sa airport. Binuksan ni Avery ang kahon, at sa loob ay ilang bracelet na may iba't ibang kapal na may mga pandekorasyon na kwintas na may iba't ibang kulay. Ang mga pulse heiress na ito ay mukhang mahusay sa palso ng magkasama. Gwen, salamat, nagustuhan ko ito, ngumiti ng malapad si Avery. Sina Elliot, Ben Schaffer, at Hayden ay sabay na tumingin sa ngiti sa kanyang mukha. Inom tayo mamayang gabi, lumapit si Mike, tumabi kay Elliot, at inilagay ang kamay sa balikat niya. Naglakas loob ka bang uminom kasama ko? Alam ni Elliot kung bakit siya pinainom ni Mike, gusto niyang ilabas ang galit niya para kay Avery. Kaunti lang ang pag-inom mo, kung hindi ay malasing kayong lahat, hindi pwedeng masyadong maraming tao. Dito, hindi siya napigilan ni Avery. Mike, wala bang driver sa bahay ni na Elliot? Kami ay lasing at hayaan ng driver na ihatid ito. Avery, isang driver lang ang nagtatrabaho sa Spring Festival. O sige, bawasan ng inom. Dinala ni Mike si Elliot sa dining room. Nang makita ito, agad na sinundan ni Ben Schaffer. Paano ako hindi ako umiinom? Kung hindi dumating si Ben Schaffer para tumulong, siguradong kalahating patayin ni Mike si Elliot. Hindi alam ni Gwen na magkasalungat sina Avery at Elliot, kaya nagtaka siya. Avery, bakit hindi mo sila pinigilan? Saan maaaring magsimulang uminom sa araw? Kung iinumin nila ito sa gabi, tiyak na malalasing sila, kaagad na 5 PM, at bagamat hindi pa ganap na madilim, malapit nang magdilim. Umupo si Avery sa sofa at kumain ng prutas, hayaan silang uminom kung gusto nila. Walang problema sina Ben Schaffer at Mike sa pag-inom, ngunit hindi ba't ang pangalawang kapatid ko ay may malubhang sakit? Nag-aalala si Gwen sa katawan ni Elliot. Bagaman hindi opisyal na kinikilala ni Elliot ang kanyang kapatid, tinanggap niya ang regalo mula sa kanya ngayon. At pumayag na tumira siya sa kanyang bahay, masaya at nagpapasalamat si Gwen. Kusang dumating ang pakiramdam na sa wakas ay nasa bahay. Naka-recover na ang katawan niya, binalatan ni Avery ang isang longgan at inilagay ito sa kanyang bibig. Huwag kang mag-alala sa kanila, kung may mangyaring masama, maaari mo siyang ipadala sa ospital. Naramdaman ni Gwen na parang nagbago si Avery, pero tumingin ito sa kanya, bahagyang nakataas ang kilay niya, at para siyang hangin na walang ulap, pero parang hindi nagbago. Dati ay napakahigpit niya kay Elliot, ngunit ngayon ay mas maluwag na siya sa kanya. Kabanata 1587, Avery, dapat ba kitang tawaging hipag? Kumuha din si Gwen ng longgan at binalatan ito, pero sa tingin ko ang pagtawag sa'yo ng hipag ay magpapatanda sa'yo. Kung mag-shopping tayong dalawa, makikita ng iba, baka isipin natin na ate ako at you are a younger sister. Avery, Gwen, Avery ang itawag mo sa akin, parang mas affectionate. Sabihin mo sa akin, tawagin kitang hipag sa pagbalik ko sa oras na ito, sinabi ni Gwen sa mahinang boses. Lagi siyang umaasa sa edad niya at pakiramdam niya ay kumakain siya ng kaunti pang asin kaysa sa akin at mas marami siyang alam kaysa sa akin, kaya gusto niya akong turuan ang katotohanan ng buhay. Mabait si Ben Schaffer, kung matamis mong tawagan ang aking hipag, mas mabilis kang matatanggap ng iyong pangalawang kapatid. Ipinahayag ni Avery ang mga iniisip ni Ben Schaffer. Alam ko, sa tingin ko ay hindi na kailangan na maging kasing tuso niya. I just like to call you Avery. I have a good relationship with you. You can call me whatever you want. Kung handang tanggapin ni Elliot, tatanggapin ko. At kung ayaw kong tanggapin, hihilahin ko pababa. Kaya kung suportahan ang sarili ko, confident na sabi ni Gwen. Masasabi mong makinis si Ben, pero dapat malungkot siya kapag sinabi mong tuso at tuso, kung marinig niya ito. Tiyak na malungkot siya, ang kanyang kapasidad sa pag-iisip ay nag-improve kamakailan. Sa Bridgedale, nakatira siya sa akin, at gabi-gabi kaming nag-aaway. Naalala ni Gwen ang maikling panahon sa nakaraan, at sumili ang isang matamis na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Naamoy ni Avery ang chismis. Kayong dalawa, magkasama kayo. Mabilis na umiling si Gwen. I share a house with him. Ito ay mabibilang lamang sa ilalim ng iisang bubong, hindi
Magkakasama, kasama ko siya, hindi pa ako nakakapagdesisyon na umibig, paano tayo magkakasama? Avery, sige, mas mabuting maging maingat, gusto ko talaga siyang pakasalan bago ako pumayag na makasama siya, ha? Nasaan si Shay? Biglang naalala ni Gwen si Shay, nagdala rin ako ng regalo sa kanya, pero hindi ko siya nakita. Bulong ni Avery, dapat siyang pumunta sa bahay ni Wesley, ikakasal na siya kay Wesley. Gwen, wow, kailan sila ikakasal? Pwede ba akong dumalo sa kasal nila? Ngumiti si Avery, hindi pa nakatakda ang petsa ng kasal, kukuha muna sila ng certificate, ito ang unang magandang balita sa bagong taon, talagang naiingit ako sa kanila, si Shay at Wesley ay napakalinis, angkop talaga sila, Gwen diverged her thoughts, tiyak na hindi mag-aaway ang dalawa, Avery, napakagandang personalidad ni Kuya Wesley, hindi ko pa siya nakikilala, mas malumanay din si Shay. Kung gayon ang anak na ipinanganak sa kanilang dalawa ay tiyak na magiging mas malumanay, casual na sabi ni Gwen. Biglang napawi ang ngiti sa mukha ni Avery, bigla ding naisip ni Gwen ang tanong na ito, Avery, kung manganak si Shay, magkakaroon ba ng tiyak na pagkakataon ang bata na magmana ng masamang genes? Avery, sige, isinantabi ito, masyadong mahina ang katawan ni Shay, magkakaroon siya ng mga anak, lalo tuloy akong naiinggit sa kanila, ayoko rin magkaanak, naiinggit si Gwen, ang sakit ay isang aspeto, at sa kabilang banda, narinig ko na ang postpartum training ay partikular na masakit. Avery, panatilihin mo ang iyong kasalukuyang pagsasanay at makakabawi ka kaagad. Wala pa akong partner kaya malayo sa akin ang panganganak, pinunasan ni Gwen ng tisyo ang mga kamay. Avery, kain na tayo, naamoy ko lahat, mabango. Oo, tumayo si Avery at sumabay sa kanya papunta sa dining room. Nakainom na ang ilan sa mga tauhan nila, napatingin si Avery sa namumula na mukha ni Elliot. Hinati ni Mrs. Cooper ang dalawang mesa, isa para sa inumin at isa para sa hindi pag-inom. Nang matapos kumain si Avery ay sinamahan niya si Gwen sa guest room. Dahil malapit nang mag-jetlag si Gwen, hindi na masyadong nagstay si Avery sa guest room. Avery, mukhang pagod ka, pumunta ka ba sa libingan ngayon para maligo? Lumapit si Mrs. Cooper at binuhat si Robert matapos ang kanyang gawain sa kusina, ayos lang, pilit nang umiti si Avery, magaling na si Robert, pwede ka nang magsimula ng bakasyon bukas. Ito si Mr. Foster ay uminom ng maraming alak ngayong gabi, at tinatayang magkakaroon siya ng sakit ng ulo bukas, maghihintay ako hanggang kinabukasan, sumagot si Mrs. Cooper, si Mike ay umiinom ng alak, bakit hindi mo ito alagaan? Kabanata 1588 narinig ni Avery ang mga salita at naglakad patungo sa dining room. Okay, tigilan mo na ang pag-inom, sinabi ito ni Avery kay Mike, dapat kang bumalik. Agad na tumayo si Ben Schaffer nang marinig niya ito, di ba sabi mo iisa lang ang driver, pauwiin muna ako ng driver, inaantok na ako, kailangan ko nang umuwi. Agad na lumabas ng dining room si Ben Schaffer pagkababa ng mesa. Namula si Mike at humakbang pasunod sa kanya, pabalaykan mo muna ako, ayokong tumira dito, hindi ito ang tahanan ni Avery. Naiintindihan mo ba, nauna kong sinabi, kaya pauwiin mo muna ako, tinulak ni Ben Schaffer si Mike palayo. Masyadong madaming nainom si Mike, sobrang bigat, pasuray-suray at muntik ng mahulog, mabilis siyang ainal-alaya ni Avery, ibabalik kita, Avery, maganda pa rin ang pakikitungo mo sa akin, ginalaw ni Mike ang kanyang kamay at ipinatong iyon sa kanyang balikat, sa likod nila, tumingin si Elliot sa kanila na may mapupulang mga mata. Si Elliot ay nakainom ng hindi bababasa, ngunit siya ang pinakamasama, kaya siya ay mas lasing kaysa kay Mike at Ben Schaffer, nang tinutulungan ni Avery si Mike na makaalis, humakbang pasulong si Elliot at hinawakan ang braso ni Avery. Elliot, ikaw na ang bahala sa akin sa bahay, naparami siya ng inom at hindi siya komportable, pero hindi man lang siya nilingan ni Avery. Ngayong nakabalik na ang tatlong bata sa silid, hindi na kailangang itago ni Avery ang galit at pagkadismaya sa kanya, kung hindi dahil sa nangyari kagabi, hinding-hindi siya papayagan ni Avery na uminom ng ganoon karaming alak. Ngayon, at hinding-hindi niya papauwiin si Mike kapag lasing ito, anuman ang nararamdaman nito. Naramdaman ni Avery na babaliin na niya ang braso nito. Nang makita ito, agad na lumapit si Mrs. Scarlett at hinikayat, Avery, pwede mong hilingin sa bodyguard na ibalik si Mike, pumunta ka at alagaan mo si Mr. Foster, tumango si Avery, pagkatapos ay tumingin kay Mike, ibabalik ka ng bodyguard. Avery, gusto kong bawiin mo ako, matigas ang ulo ni Mike at sinadyang makipagkumpitensya kay Elliot ng palihim. Mula sa gilid ng mga mata ni Avery, nakita niyang malungkot ang mukha ni Elliot.
Pareho silang nakainom ng sobra at wala man lang sense, naipit sa pagitan nila si Avery, na para bang binalot ng dalawang apoy. Sa normal na kalagayan, hindi siya magkakaroon ng ganoong sakit ng ulo. I have to ask you to take me there. Wala bang katulong sa bahay? Maaari mong hayaan ng alipin na alagaan siya. Nagtalo sina Mike at Avery para dito, at hinawakan ng kanyang braso, gusto siyang hilahin palayo. Si Elliot, na parang ihip ng hangin, ay mabilis na naglakad sa harapan nila na hamarang sa kanilang dinadaanan. Bitawan mo siya, binalaan ni Elliot si Mike, asawa ko siya. Haha, asawa mo siya ngayon, baka hindi bukas, hindi lang bumitaw si Mike pero provocative din niyang sinabi. The marriage certificate counts. Anong piraso ng SH*T? Isang pirasong papel lang. Agad na nagalit si Elliot. Itinaas niya ang kanyang kamao at iwinagayway ito sa direksyon ni Mike. Hindi man lang inisip ni Avery. Hamarang agad sa harap ni Mike nang matanto ni Elliot ang problema. Huli na ang lahat. Sinuntok niya si Avery sa ulo. Ang suntok na ito ay naging sanhi ng isang puting liwanag na sumabog sa isip ni Avery. Pagkatapos ang sakit ay kumalat sa mga limbs at buto. FCK, Elliot, tanga, sinong kalokohan ang pinapalo mo, mamamatay ka na. Si Mike ay kalahating matino, at agad na itinulak si Avery palayo at sumugod kay Elliot. At tuluyan ng nagising ang alak ni Elliot, hindi niya pinansin si Mike at diretsyong hinayla ang nanginginig na katawan ni Avery. Mabilis na umiwas ang kamao ni Mike kay Elliot, hindi matatag ang mga paa ni Elliot, at nang bumagsak siya sa gilid, kinaladkad niya si Avery at natamba. Buti na lang at mabilis na napatatag ni Elliot ang kanyang katawan at nauntog si Avery sa kanyang mga braso. Hindi nakahinga si Mike, hinabol niya ito, hinawakan ang braso ni Avery, gusto siyang hilahin palayo, at ipinagpatuloy ang pagtuturo kay Elliot ng leksyon. Sasabihin pa lang ni Avery na huwag kang lumaban, isang malakas na boses ang nagsalita, anong ginagawa mo? Mahina at malakas ang boses ni Hayden, napaayos ang boses niya, at humakbang siya patungo sa kanyang ina. Kabanata 1589, mag-aaway kayong dalawa at lalabas, huwag mong awayin ang nanay ko. Inalalayan ni Hayden si Avery at naglakad patungo sa master bedroom. Agad namang tumawag ng bodyguard si Mrs. Scarlett at pinaalis si Mike. Matapos paalisin si Mike, gising na si Elliot, nakatayo siya sa pintuan ng master bedroom, hindi nangangahas na pumasok. Nakaupo si Avery sa tabi ng kama at tinitingnan ni Hayden kung nasugatan ang kanyang ina. Ayos lang si nanay, medyo pagod lang si nanay, natatakot si Avery na mag-alala ang kanyang anak, kaya mahina niyang sinabi, napakarami ng inom nilang dalawa, kaya nag-away, huwag kang mag-alala. Hindi ako nag-aalala, nasaan sila? Galit na sabi ni Hayden, ma, uwi na tayo bukas, ayokong manirahan dito. Sige, pumayag naman si Avery, dumapo sa kaliwang bahagi ng ulo niya ang suntok na sinuntok ni Elliot kay Mike, wala siyang sugat sa mukha, at may nakaharang na buhok sa lugar kung saan siya tinamaan, kaya walang makakita ng anumang sugat sa isang sulyap. Nagising ba si Layla? Nag-aalalang tanong ni Avery. Hindi, mahimbing ang tulog ni Layla, sagot ni Hayden. Matulog ka na rin, pagkatapos maglaro ng buong araw ngayon, siguradong pagod ka, gustong bumangon ni Avery at pabalaykan si Hayden sa kwarto. Babalik ako sa kwarto mag-isa, diniin siya ni Hayden, hindi niya hinayaang paalisin siya. Mom, kung hindi ka komportable, dapat mong sabihin sa akin. Hindi nakita ni Hayden ang kanyang ina na tinamaan ng kamao ni Elliot, tanging ang kanyang ina ay nahuli sa pagitan ng dalawang lalaki. At ang dalawang lalaki ay uminom ng labis, at ito ay posible na aksidenteng nasaktan ng kanilang ina. Well, okay lang talaga ako, bumangon pa rin si Avery sa kama at pinalabas si Hayden sa kwarto. Galing sa Elliot si Avery at tumayo sa pintuan, at nakita niya ito. Pagkaalis ni Hayden, lumingon siya at nakasalubong niya ang nagniningas at malalim na mga mata ni Elliot. Sinulyapan niya si Elliot at pumasok sa bahay, sumunod si Elliot sa bahay at isinara ang pinto. Gusto mo bang magpatingin sa doktor? Sinundan siya ni Elliot sa tabi ng kama. Sumakit ang ulo ni Avery, ngunit hindi na kasing sakit ng dati. Pakiramdam niya ay hindi dapat magkaroon ng malalaking problema, kaya ayaw niyang pumunta sa ospital. Magpahinga at tingnan kung ano ang mangyayari bukas. At saka, kung nagpakita si Avery sa sakit, hindi alam ni Elliot kung ano ang dapat sisihin sa kanyang sarili. Hindi niya gustong gamitin ang maliit na pinsalang ito para makuha ang atensyon nito. Medyo inaantok na ako, bukas na lang natin pag-usapan ng ibang bagay. Hinayla ni Avery ang kobrekoma at humiga sa kama. Agad namang inabot ni Elliot ang sugat nito sa ulo, huwag mo akong hawakan, inis na itinulak ni Avery ang kamay niya.
Hayaan mo akong makita, nagsusumamong sinabi ni Elliot. Avery, pasensya na. Ayokong marinig ang mga salitang ito, kung talagang naaawa ka sa akin, tumahimik ka na lang, malamig na. Tinitigan siya ni Avery, hayaan mo akong makita, inulit ni Elliot ang kanyang kahilingan. Kung hindi nagpakita sa kanya si Avery, malamang na hindi makakatulog si Elliot ngayong gabi. Hinubad ni Avery ang rubber band na nakatali sa kanyang buhok at hinayaan itong kumalas. Agad na hinawi ni Elliot ang kanyang buhok at nakita niya ang bukol. Namamaga ito, gumalaw ang Adam's apple ni Elliot, dadalhin kita sa ospital. Avery, magiging maayos sa loob ng 2 araw. Elliot, sigurado ka? Mas marami ka bang alam o mas marami pa akong alam? Nakahiga si Avery at mahinahong tumingin sa kanya, matino ka na ba? Elliot, oo, maligo ka na at matulog ka na. Umuusok si Avery sa alak sa katawan, ang dami mong inom ngayong gabi, akala ko ba aalagaan kita? Elliot, hindi kita aalagaan in the future. Kabanata 1590. Si Elliot ay umiinom hanggat gusto niyang uminom, at nakikita kung sino ang gusto niyang lumabas. Kailangang kumalma sandali ni Avery at pag-isipan ng magiging direksyon niya sa hinaharap. Avery, huwag nating gawin ito, kumunat ang noo ni Elliot, sobrang hindi nasiyahan sa sinabi niya. Maligo ka na muna, kung may sasabihin ka, bukas na lang natin pag-usapan, ayaw siyang kausapin ni Avery. Tungkol dito, masakit ang ulo ngayon ni Avery, at si Elliot ay uminom ng sobra, kahit medyo gising na si Elliot ngayon, siguradong hindi siya makatwiran, kahit anong usapan nilang dalawa ngayon, walang magiging resulta. Umupo si Elliot sa tabi ng kama at hindi siya sinagot. Gusto niya itong kausapin, ngunit nang makitang nakapikit na ito, kinailangan niyang sumuko. Masyado siyang nainom ngayong gabi, at bagamat matino ang kanyang katwiran, nangingibabaw pa rin sa alak ang kanyang katawan, grabe nahihilo siya, matapos makahinga ng pantay si Avery, humiga si Elliot sa tabi niya. Matapos makahiga ay laging hindi mapalagay ang kanyang puso, kaya pagkatapos mag-alinlangan ng ilang segundo, iniunat niya ang kanyang mga braso at ipinulupot ang kanyang mga braso sa kanyang baywang. Tulog na si Avery, pero humigpit ang braso nito at niyakap siya ng mahigpit. Kung hindi lasing si Elliot ay hindi niya ito niyakap ng mahigpit. Bilang karagdagan sa paggising sa kanya, ang ganitong uri ng puwersa ay naging hindi komportable sa kanya. Iminulat ni Avery ang kanyang mga mata at tinitigan ang malabo na dilaw na liwanag na sumasalamin sa bintana, natulala, pagkaraan ng hindi malamang tagal, may bulungan sa kanyang likuran. Avery, huwag mo akong iwan, huwag. Kang umalis, nagkaroon ng bangungot si Elliot, mainit ang kanyang katawan, at pakiramdam ni Avery ay matutunaw na siya. Pilit niyang inaalis ang braso nito sa bewang niya. Hinawakan siya ni Elliot ng ganito, at hindi makatulog si Avery, ngunit sinubukan niya, at hindi niya ito maigalaw. Buti na lang, natulog siya sa hapon, maliban sa pananakit ng ulo, walang ibang discomfort. Pasimpleng kinuha ni